Kilala rin po natin mag-besties, mag-best friend po sina Becky and Badette. At ganun din in real life si Miss Uge at si Mama. In fact, si Miss Uge nga po ay talagang ninang ni Malia. Oh, di ba? I-share nyo nga po yung ganong eksena kung paano ba talaga nagsimula ang friendship yung dalawa ni Miss Uge. Lalaki nagsimula kasi yung nakita ko si Pokey sa Clown in a Million. Akala mo isa akong? Bakla. So sabi ni, in-invite ako na magbigay ng talk sa mga natirang contestants. Tapos siya talaga yung nagsa-stand out. Tapos sabi ko, nakakatuwa naman to kahit hindi mo siya kinakausap. Dami niyang, ang likot niya. Tapos sabi ko, nakakatuwa tong baklang to. Tapos na-realize ko lang after, sabi ko, babae siya? So yun, sabi ko, nag-stand out talaga siya at siya nga yung nanalo. Diba sabi mo nga talagang sinabi sa'yo ni Direk Mario J. De Los Reyes. At hindi Mario O'Hara, sis. Mario J. De Los Reyes. Tatanga-tanga ko doon. Na dapat ikaw ang manalo. So, malangit nawa. So, nung nanalo siya, nagsimula na siyang mag-guesting sa mga talk show. Nag-music box pa ako doon. Nag-music box ka pa noon. Nagkasama kami kay Charlene, yung at home ka dito. So, wala pa siyang kotse noon. Tapos sabi niya, sabay naman ako sa'yo, Miss Uge. Ay, oo naman! Sabi kong gano'n. Tapos, kasi kami natitira eh. Kami natitira sa Seattle. Marami pa kaming mga ginagawa. Tapos nakita ko talaga na, yun, nagsisimula siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng sasakyan. Hanggang sa umarte na kami together sa The Lucky Ones. By kay Direk Gwen naman rin. With Sandara and Joseph Bitagcol. Tapos after nun, ito na yung kaming dalawa lang na sa pelikula nagbibida. O ayan, narinig natin from The Lucky Ones na kwento ni Miss Uge. Mamang, anong pakiramdam naman na syempre, di ba, from your humble beginnings, nakasama si Miss Uge, tapos from The Lucky Ones, may mga changes ba? O mas naging wala, mata-matahan na lang kayo, iba na yung chemistry nyo together on screen? Giver kasi to eh, si Uge. Ano siya, feeder? Feeder, kwento mo yan. Feeder duster. Feeder duster. Ano kasi si Uge, sasakyan niya yung trip mo para alam niya yung kung ano yung kagaganda, kung ano yung lalabas na maganda yung may naisip akong punchline, may naisip akong ano. Sasakyan naman niya at gumaganda naman yung kalabasan. Yun nga lang, dumadagdag sa shot ni Direk. Pag yung director namin patol din, no? Tsaka yun ang nakakatuwa kay Uge kasi hindi lang kami sa trabaho lagi magkasama, kundi pag may mga concerns din siya sa akin, ganyan, sis, ano na naman, init na naman ulo. So, andyan siya lagi. Hindi lang after ng project, doon natatapos, hindi. Patuloy pa rin yung aming bilang ninang nga, so alam mo na. So, yung tawagan namin na sis, matagal na yun. Bago pa The Lucky Ones nag-start yun. Pero ako, I'm a fan talaga. Lorelai days pa lang ng Marina. Yan. Tuwa ako sa kanya yung karakter niyang Lorelai. Gusto ko siya doon. Sobrang cute na cute ako sa kanya. I-segue ko na rin po, speaking of Lorelai, syempre alam ko naman lahat kayo, you're also a fan of mga social media contents and TikToks. Ngayon po sa TikTok, nakikita ko lumalabas yung mga Lorelai clips mo, Miss Uge. Bilang may lumabas na Little Mermaid, si Lorelai kasi sirena siya. So ayun, naipasok nila kay Little Mermaid si Lorelai. Kaya nag-hit ulit at yung mga new generation, may ideya sila ulit kung sino si Lorelai. Diba? Ang naghahanap ng tunay na pag-ibig. Ayun pala yung tugot. Diba? Yun talaga yun. Diba? Matalinong sirena kasi si Lorelai, tapos pinagpalit niya para sa pagmamahal. Kaya naging syunga-syunga siya. Galing! Alam mo! Miss Uge. May trained ako ni Mamang, no? Hilong kasama ko to for 3 years sa kusina ni Mama. Yun yung mga soap opera na ginawa namin sa ABS na kay Direk Gwen Deramas. Kapag napanood po natin ang buong pelikula sa darating na December 25. Pero syempre, para tuloy-tuloy ang kasiyahan natin, mas masayang chikahan, mas masayang kulitan, i-welcome natin ang ilan pa sa mga makakasama nila sa pelikula. We have Mr. Romnick Sormenta and Ms. Agot Isidro. Sama na rin natin, of course, on stage, Direk June Robles Lana. Actually, sinabi ko nga kay Direk June, sabi ko, Direk June, hindi ako sigurado kung may comedic timing ako. So, pero dahil naisip mo akong i-cast, game, tara. So, I wasn't so sure. Pero,
wala, nakakaaliw kasi yung script eh. Nakakaaliw yung kwento, nakakaaliw yung storya. And I think, if I may say, nakakaaliw yung character ni Pepe. So, sabi ko, sige, gawin natin. Hindi ako talaga comedy, hindi ako nakakatawang tao. Feeling ko, nakakatawa ba ako? Hindi. Parang mas ako sa drama. Pero ang feeling ko naman, parang gusto ko ng challenge. Mas gusto ko ng challenge. Kaya nasa-challenge ako sa comedy more than drama. Becky and Badet po, gamitin ang official na hashtag natin, Becky and Badet Media Party. Gusto ko kay Pokwa ko yung pagiging very professional niya. Gusto ko yung ang bilis kumilos. Kasi syempre lahat kami sa set gusto namin umuwi ng maaga. So, hindi na patawag. Yung nagkakaintindihan na kami, alika na, huwag na tayong hindi na yung tipong, andyan na ba siya? Hindi. Basta game, hubad, change. Yun. Tapos pag nasa set na kami, ewan ko, parang hindi na namin pinaplano. Pinapabayaan na lang kami ni Direk. Tapos biglang lilitaw na bardagol, tapos okay naman. Yung gano'n, di ba, no, sis? So, organic yung labas ng comedy. Yan. Ako naman ang gusto kay Uge, bukod sa mahilig ng pakain, magdala na ko ng mga regalo. Tsaka ano siya, mararamdaman mo na bukod sa hindi lang katrabaho, pamilya, kasi lagi niya, kumusta yung anak ko? Doon mo dalhin sa magandang school, hindi ganyan. So mararamdaman mo na hindi lang bilang artista, bilang katrabaho, mararamdaman mo din yung concern niya doon sa inaanak niya na talagang nandyan siya. And pag may nakita ko, nakikinig. Yan. Lagi siya nakikinig sa akin. Thank you, Uge. Wala akong choices. Ako yung kasama. Pero, syempre, pag alam niya mainit ang ulo ko, sis, order tayo ng gusto mo. Ganyan siya. Kape, no? Gusto mo ng kape, di ba? Gusto mo kape? Mga ganyan. Yung mga milk tea na magkasarap. Gusto mo yun? Ganyan. Mababaw lang naman ang kaligayahan ko. Bawat project na ginagawa mo, lagi mong iisipin na challenge ka para pag-uusayan mo. Huwag ka lang aasa dun sa director mo, huwag ka lang aasa dun sa script. Kailangan laging parang laging bago. Parang na-excite ka na nagigigil ka para mas mapaganda. Ganun. Even ako pag nagsishow ako ng mga sa stand-up, di ba? Lagi pa rin ako may kaba. Hindi ako kumakampante lagi na, wala, mani-mani yan. Hindi, kasi pagka may gigil, mas napapaganda mo eh. Well, hindi talaga nakakabato, especially pag si Direk Jun ang nagsulat. Because si Direk Jun kasi saklaw niya lahat, yung comedy kanal, excuse me for the term, uso naman yan ngayon eh. Comedy slapstick, comedy nag-iisip, comedy parang subtle, comedy masakit. Saklaw niya lahat eh. So, maswerte kami as a comedian na bibigyan kami ng ganong klaseng material. And also, kahit hindi sabihin ni Agot na komedyante siya, bilang character actress. At saka ikaw din, Papa Nek, hindi man kayo yung parang komedyanteng katulad namin na talagang ang brand ay comedy. As very good actors and as character actors, nasasakyan niyo yung trip. Yun eh. Pero sila ngayon, magaling na mga dramatic actors. Di ba, Barber Steele, as ikaw, Oda sa Wala. Mga award-winning. Thank you. Pero alam niyo, abangan niyo yung karakter ni Agot dito, Diyos ko po dahil talaga. Aliw. Visit lang. Aliw ka dito, Mare. Nasabi ko sa'yo. Nagkatrabaho ka, si Uge, matagal ko na laging nakaka-collaborate sa mga projects. It was my first time to work with Mamang sa 10 Little Mistresses. Tapos nakita ko yung isang eksena doon sa kitchen. Isang eksena yun lang sa kitchen. Nung pinapanood ko yun, sabi ko, kailangan kasama ulit sila. Kasi ramdam ko agad yung chemistry. Siguro, ang saya siguro kapag napanood pa natin sila ng full length, di ba? And then, may matagal na rin akong script, itong Becky and Badet. Hindi pa Becky and Badet ang dati. Pero matagal ko na itong nilalako, gusto ko nung magawa. And then, when I finally saw the perfect tandem, na binanggit ko rin sa mga producers, lalo na kay Percy, pagka, yung araw na sinunod ko yun, kwento ko agad, kinunan ako sa kitchen. Tuwang-tuwa ako sa kanila. I think sila yung perfect for the project for Becky and Badet. So, doon nagsimula. Of course, malaking bahagi yung mga pelikula ni Ate V. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, napakadami na nire-reenact nila lagi. And then it's crucial to the story.
But aside from that, as I said, I think this is also a love story to Philippine cinema as a whole. Kasi marami kaming mga iconic moments na binigyan namin ng tribute ng homage from Tito Dolphy to the lines of Sharon, Maricel, yun, madami, ang dami. And then it opens with the Working Girls theme song, so ang daming. Oo nga, no? Totoo, sa The Lucky Ones kasi parang kami ay mga fans ni Ate V doon, pero mga nanay kami doon, ni Sandara at ni Joseph Bitangkol. Dito naman kami ay mag-best friends na elementary, high school, magkakampi na, pero dahil may hindi masyadong magandang nangyari sa amin, hindi namin nakuha yung mga pangarap namin, hindi kami nakapagtapos, ganyan. At umattend kami ng reunion at doon nasaktan na kami ng gusto. Kaya umandar na yung kwento sa kung papaano namin ma-achieve yung pangarap namin, pero tama ba yung paraan. So yun. Story ng dalawang magkaibigan ngayon na hindi nag-iwanan. At mas importanteng na preserve yung kanilang relationship. Pero madaming mga pagsubok na masaya. Yun yung mga pagsubok na pinagdaanan namin dito, yung mga linya ni Ate B, parang ginagawa na lang namin inspirasyon na nagkakataon na nakahawig doon sa mga pinagdadaanan namin. Yun. Ang sarap siguro ng pakiramdam ng gano'n, ano, yung talagang napapanood niya na ginagaya namin siya kasi talagang tagahanga. Pwede ba yun? Well, in real life kasi tagahanga naman talaga ako ni Vilma Santos, ni Nora Honor, Maricel, Sharon, yung mga icons natin. Nagkataon lang talaga na sa pelikulang ito, si Ate V, yung mga eksenang katapat ng kwento namin. Sana, Ate V, please. Ate V. Kung may time ka. Actually, nandito po siya. Talaga ba? Ay, di ba lang? December 21, Ate V, baka may time. Baka naman, manonood din kami ng kanilang... When I Met When I You in Met You in Tokyo. Tokyo. No, yung pagkumaga tawiran, ganun. Diba? Yes, nabigyan ako ng opportunity para maging main cast o bida sa pelikula. But I am a trooper. I can be supporting, I can be cameo. What's important for me is the script is really worth doing. And yung mga kasama, ay, nakaka-excite. Yun ang importante sa akin. And of course, the director. I trust the director. Yun. After ng 10 Little Mistresses, binubulong ko lang to, sabi ko sana magsama kami uli ni Uge. Yung parang The Lucky Ones na kaming dalawa. Answered prayer naman kay Direk June. Di ba? Award-winning director. Bakit hindi? Sabi ko na, finally, eto ulit. Kasi nakapag Manila Film Festival na rin ako na support ako. Pero this time, kami naman dalawa yung bida. Kaya tama si Uge na hindi mo burden lahat. Masaya kasi naglalako kami ng pelikula na masaya namin nilalako na magkasama kami. Magkasama kami sa puyat, magkasama kami sa lahat, sa excitement. So, yun, sa kaba, ganon. Palagay ko, now is the time na hindi na lang sarili mo eh. Dapat magkulab-kulab na tayo. We need to help each other. We are, it's right in front of us. Medyo naghihingalo tayo. Yes. So, magtulungan tayo. True. We cannot do this just on our own. Una-una yung storya maganda. Yung script nakakatawa. Thank you, Direk June. Tapos komportable ako sa kanila eh. Kay Uge and kay Pokwang. Kasi mga kaibigan ko. Tapos, just by looking at them, natututo ka na rin. Tapos nadadala ka talaga. So I guess nakakatawa rin naman pala ako in a sense na gano'n. So masaya. And then si Direk June, meron siya mga lines na binibigay sa akin na hahaba. Ang hahaba niya. Tapos gusto niya... English! At English. Gusto niya yung walang cut. Yung gano'n dire-diretso. So palagi ako, sorry. Ako palagi ko Siguro, misagit kailangan ko na idagdag to, that from 10 Little Mistresses, when I was writing the script, I already had you in mind. It was really for you. So yung question kung magaling siya sa comedy, walang duda. Walang kaduda-duda. Ako lang nagdududa sa sarili ko. Pero okay lang yun kasi gusto ko talaga challenge eh. Gusto ko yung dapat tama si Uge, hindi dapat tayo complacent. Yes. Diba? Kailangan china-challenge natin yung sarili. Tapos it's up to you. Ayoko na sabihin na ang galing-galing ko naman sa comedy. So,
Panoorin nyo yan. Feeling ko magaling ako. Thank you, Sergio. Sabi niya magaling ako. Thanks. Super fun yung script. And, you know, Direk Jun and I'd like to think that Direk Jun and I had reached that point where we're just really comfortable talking about the things we want on the set. Tapos paano gagawin yung eksena. I always ask him, Direk, pag may mali sa ginagawa ko, please feel free to correct me. Tapos sabi niya, bakit ba? Hindi ko nga alam kung may comedic timing ako. So, pero tama rin yung sinabi ni Miss Agot. Pagka-eksena mo kasi si Uge at saka si Pokwa, nakakahiya magkalat. Hindi totoo. Totoo, di ba? Kasi nararamdaman mo that they give their 110% in doing a scene. They commit to the character. So parang, kailangan ko to i-pull off kasi nakakahiya magkalat sa harap nilang dalawa when they give so much of themselves. So, saya lang. Para sa akin, ang pinakayaman ko bilang tao ay I keep my friendship, the real friendship talaga. Yun na yung yaman mo sa buhay eh. Pag meron ka mga totoong kaibigan na hindi ka iiwan sa high or low, sa pinaka-boring na buhay mo, estado ng buhay mo, keep mo yun. Keep mo yun, kahit mamatay ka, buhay ka pa din sa puso ng mga kaibigan mo. Pero ayokong mamatay. Huwag naman. Sige, nililinaw ko lang. At dito na kami siguro sa punto ng buhay namin ni Uge na blessed naman kami, kung ano yung gusto namin mabili, nabili naman namin. Kung ano yung gusto namin lugar ng puntahan, napuntahan namin. Yun na nga, ang importante talaga, meron kang tao na nakakasama mo, na nasasandalan mo. Yun ang importante ngayon sa mga edad namin. I am just there to read the script, memorize the script, find my spot, listen to it's really Direk Jun. Direk Jun talaga. Yung mataba niyang utak na ayaw magpahinga. Siya yun eh. Kasi I have to admit, as an actor, akala mo alam mo, hindi mo alam. Hindi mo nakikita yung nakikita ng director. Akala mo lang. Pero, hindi. The director really is the captain. He will direct you. Siya ang konduktor, kumbaga. Hindi ka niya ililigaw. So, I think the question is for Direk Jun. Unang-una kasi, in terms of, providing your actors the space para maglaro sila, you have to trust them. And I think we have that kind of relationship. And then, walang sapawan na nangyayari kasi lahat sila nagbibigayan. And it's so important that they respect each other's space. And then sa akin lang naman, I started out as a writer, so I respect the script. I respect the script, but at the same time, hindi ako nakatali sa script. Kasi napaka-importante sa akin yung discovery, yung magic ng discovering certain moments during the time that we're shooting it. Sometimes umuulan, hinahabol namin yung yung bagyo. Pero may mga magic na nangyayari dahil sa nagmamadali kami and it's captured on screen na nagpapasalamat kami. Like, may mga hindi kami nakukunan sa beach. So how do we go about this? And then, there's a creative solution na naisip namin na nung nakita namin sa screen, ay thank you, hindi namin nakunan yun sa beach. Kasi parang mas kinaganda pa yung ginawa na baliw-baliw na eksena. So may mga ganun eh. As a director, I trust them, they trust me back. It's really a collaboration. Much as they tell me that, much as, they believe that I'm the captain of the ship, I'm also just one of the storytellers. We are all storytellers na nagtutulungan para mapaganda yung kwento, mapaganda yung ibibigay namin sa mga manonood, lalo na ngayong Pasko. Thank you. Maraming salamat, Sir Bernard. Up next, we have Sir Jojo Panaligan from Rider Page. Hi, Sir Jo. Hello. Yung question ko kay Agot, Uge, and Poki, inspired to nung kwento nyo kanina na nag-promote kayo sa OVAR. Posible ba kayong magkagusto sa bakla? Or, pag may naligaw ba sa inyong bakla, anong gagawin nyo? Ako kasi ang pag-ibig, pagka talagang kahit ano pa yan, kung ano mang pagdan, dumating talaga sa'yo eh. Diba? Direct as long na talaga namang totoo yung pag-ibig na love na bibigay sa'yo, diba? Hindi ka, kumbaga, hindi mo matuturuan eh. Madali lang sabihin na, hindi, ganyan. Pero pag nandyan na, wala eh. Marami talaga natatanga sa pagmamahal, sa pag-ibig, diba? Hindi natin kayang kontrolin. And ako, sabi ko nga, it doesn't matter, bakla, tomboy, basta mamahalin kami ng mga anak ko. Ganun ka na, sis.
Ganun ka na. Maabot ka na doon, Yes. ha? Diba? Yun naman ang Pasabog, importante. ngayon ko lang narinig sa'yo yan. Hindi importante ang gender ngayon. Oo. Ang importante ngayon, yung Tunay na pagmamahal. Yung pagkatao, Tama. yung nasa loob, yun ang Tama. importante. Pasabog? Si Sis? Yan na yung headline mo bukas. Mamang Pokwang, love has no gender. Yes. Ako naman, Diyos ko, because I'm not saying we have the license, no? Because I'm from the theater, we're exposed to everything. Me as a person, I'm very passionate, I'm very open. It's during the time that I'm just doing more of the theater, ewan ko, ang orientation namin doon, parang try natin ng isa't isa. Parang gano'n. Talaga siya? Hindi ko na ililihim sa inyo, no? Oo. Halika, try natin isa't isa. O then, yun. Tapos, pero hindi naman talaga love yun. It's just because you're young and you're very passionate, tapos ang dami mong energy to try everything. And then, ganun lang yun. But I don't regret that. I'm very proud of that, actually. Kami-kami rin, oo. So, wala, okay lang. But, pag merong, nakakadiri. So, sabi ko nga, di ba, nung kabataan pa yon, nung may energy pa ako, wala na ako energy na magsubok-subok, no? Okay na ako. So, pero pag halimbawa, meron kang, like, ang dami kasi mga bading ngayon na talagang mai-inlove ka sa kanila eh. Kasi ang cute, ang gagaling, ang tatalented. Oh, ba? Ang dami! Oh, di doon ka na lang. Maghintay ka doon. Every Saturday ako doon. Oh. So, hindi mo rin naman masisisi. Pero mapag-uusapan naman yon. Nasa preferences naman yon. Nasa sa'yo yun. Ako siguro, love is love eh. Hindi mo maano yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, ayoko niyan. Pero pag tinamaan ka, wala ka na magagawa eh. Diba? Tapos circumstance, diba? Minsan hindi naman tama yung timing or mali yung sitwasyon. So parang, ano yan, may magic na nangyayari na bigla na lang marirealize mo, ay, in love pala ako dito. Regardless of gender, age, lahat, religion. Basta, pag tinamaan ka, tinamaan ka. Mas nung bata pa ako, mas nung time pa ng That's Entertainment, ganyan. I've always been very upfront. Kinakausap ko. Ang isa sa mga itinuro sa akin ng nanay ko, huwag kang mambabastos ng kahit na sino. Diba? So, when they are, when they're respectful in telling me, pagka yung, kumbaga, nanliligaw or nagsasabi ng maayos ko din pinapaliwanag, pasensya na po. Hindi ko po alam kung kaya ko. And ayokong samantalahin yung kabaitan nyo at magpabili or magparinig ng kung ano-ano. So maging magkaibigan na lang po muna tayo. And I've gained also their respect more because of that. I am blessed to have had people who understood my convictions, di ba? And were very respectful of my convictions. So, imbis na magtampo sila or magalit sila sa akin, they ended up being some of my biggest help and supporters during the time that I was growing up. Ako na muna. Kasi sabi ko nga, fan ako ni Lorelai eh. Hindi ba ako artista sa ABS noon? Pinanonood ko na siya. During, contestant pa lang po ako ng Clown in a Million. Talagang pinanonood ko siya. Then one day, nag-workshop kami sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Nasa harap ko si Lorelai. Harap ko siya. So hindi nabago yung ano ko sa kanya. Tapos ngayon nakita mo kung paano niya pinaghirapan yung pagiging ugi niya ngayon. Sis, hindi mo naman alam pangalan ko nun eh. Hindi ko alam. I mean, Alam mo, Lorelai pangalan ko. oo. Pero ngayon kasi nga, nakita ko na subaybayan ko na ngayon yung paano pa lumaki yung pangalan sa industriya, kung paano na-earn niya yung respect. Yun, deserve talaga niya ngayon kung ano yung meron si Eugene ngayon. Isang Eugene Domingo. Thank you, sis. Deserve na yun. Thank you, sis. Ako naman ang impression ko talaga kay Poki, she will really stand out. Talagang imposibleng hindi mo siya pipitasin. Yung, yan, bunot na bunot yan. Kunin yan. Ganon. So, pinagsimikapan din niya kung saan siya naroon ngayon. Si Pokong talaga, sobrang fighter. Si Marieta Subo. Hindi siya papayag na wala siyang
ikikilos, hindi na siya papayag mabalik sa putik. Alam mo yung ganon? Hindi na. Lalo na yung mga anak niya, ayaw niyang mangyari sa mga anak niya yung nagsumikap siya ng gusto. Ganon siya. So, nakikitaan ko talaga siya na hindi ito mapapagod kahit kailan. Kailangan ko yung isang Eugenia. Kailangan ko siya. Kasi ako pagka nasimulan ko yung palaban na karakter ko yung Marieta, kailangan ko na may nagpe-prime sa akin. Yun yung supportang binibigay sa akin ni Eugenia. Kailangan ko. Na which nakatulong naman sa pag-moving on ko ngayon, sa pag-heal ko. Nakatulong naman yung pagiging ano niya sa akin. Sobrang. Yan. Ginawa ko pa ako pare Sermon talaga. Totoo naman, di ba? Okay, ako hindi. Sinusuportahan ko naman lahat ng moods niya at hindi ko siya pinapangunahan. Hinahayaan ko lang siyang magsalita. And never naman nangyari na kinontra ko yung mga bet niya sa buhay. Pero nangyari sis yung wala tayong communication ng maraming taon. Kasi nasa GMA ako, tapos nasa ABS ka. Nung nagsimula na siyang gumawa sa GMA, doon na nung balik yung aming connection. Plus, kinuha niya akong ninang ng inaanak ko si Malia. So, kahit hindi kami nagsasama sa project, tuloy-tuloy pa rin. Pero mas na-intense ngayon, sis? So, I'm very thankful na mas lumalim yung friendship namin ngayon. Yung Becky Imbadet is a comedy, laugh out loud comedy na ginawa namin para sa buong pamilya. And we're happy that we're part of the Metro Manila Film Festival. It stars Eugene Domingo, Paul Huang, Romney, Gago Tesido, and so many more. Ang dami-daming artista na naging guest namin sa pelikula nito. Kaya sigurado akong mag-enjoy yung buong pamilya. Usually as a director, I work with the same crew, with the same actors. I mean, I like to feel safe with my team, with my troupe. And si Mamang, si Uge, and Romney, Kakagot. I mean, if you're familiar with my movies, then you know that I've worked with these people before, and I just like working with them again and again. I love working with them kasi they're very professional and hindi siya boring eh. Every time I get to work with them, I discover new things as a filmmaker myself, and then I discover strengths from all these actors that I never knew they had. Kasi medyo pag may ginagawa kami, I also make sure na iba siya sa nagawa na namin. Kaya minsan pahirap siya ng pahirap. And I'm just really grateful that I always rise to the occasion and deliver. Mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo ngayong Pasko. Sana unahin niyo po ang Becky Imbadet. Kung gusto niyo tumawa, kung gusto niyo ng isang comedy para sa buong pamilya, ito po ay para sa inyo. To everyone, I hope you have a very peaceful, loving, prosperous. Sana masarap ang pagkain niyo sa Paskong ito at sana ay peaceful lang sa ating lahat at kasama niyo mga mahal niyo sa buhay. Merry Christmas! Just wanted to greet everyone a very Merry Christmas. Please don't forget the first reason for Christmas is Christ. So thank Him, honor Him, glorify Him, and then spread your love to all your family and friends. God bless everyone. Merry Christmas. Sa lahat po ng kasama namin sa industriya, sa lahat po ng mga followers namin, and sa buong Pilipinas, maligayang Pasko po sa inyong lahat. At kung ano man po yung mga pinagdadasal natin sa isa't isa, sa pamilya natin, naway ibigay po yan ng ating may kapal. Basta laban lang tayo sa buhay. Continue to laugh kasi sabi nga nila, laughter is the best medicine. Yeah, very good, sis! Becky Imbadet. Yes. Peace and prosperity and love for each other. Love you, sis!